And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD and i-welcome na po natin ang ating Certified Health and Wellness Doctor na si Doc Oyi Balburias para syempre sagutin po ang inyong mga ipinadalang tanong sa aming umagang ito. Good morning, Doc Oyi! Yes, good morning Connie at good morning po sa ating mga kapuso. No? Yes, tuwan-tuwa naman ako magkasama tayo, no? Talagang naririto ka, oo, ayan. Sigurado naman, ikaw talaga. O, ito na ang unang tanong para sa'yo, Doc. Okay, good. Madalas daw siyang hinihingal ng magpa-2D echo naman daw siya, Doc, lumabas na resulta. Meron daw pala siyang dextrocardia. Ano ba yung dextrocardia na yan? Ang tanong po ni Jimmy Petchayko. Nako, Jimmy, ang ibig sabihin niyan, yung posisyon ng iyong puso, imbis na papunta sa kaliwa, ito ay nakaposisyon papunta sa kanan. Ano? Maaring, hindi ko alam kung bakit hindi yan na-detect sa'yo nung ikaw ay pinanganak. No? Kasi normally, examinin ang bagong panganak. No? But normally kasi pwede yan na merong condition na dextrocardia kung saan isolated ito, Connie, na wala itong kaakibat pa na iba pang mga congenital heart defect. No? So kung walang ganon, minsan pwede talagang mabuhay tayo ng normal, no? Na hindi natin napapansin. Pero kung meron, kung wala, yun ang tinatawag naming isolated dextrocardia. No? Pero kung may kaakibat ito, Jimmy, na iba pang mga congenital heart defect, lalo na kung sa pag-edad mo, no, magkakaroon ng mga pagbabago sa pressure sa loob ng ating puso dahil dun sa congenital defect na yon, maaaring maging symptomatic ka na. At maaaring yun na yun ang dahilan kung bakit may nararamdaman ka ng sintomas. Yes, yung hingal, Yeah, no? hingal, So, oo. dapat magpa-follow-up check-up na siya. Oo, dapat talaga pumunta ka na sa isang cardiologist, tapos ipakita mo yung 2D echo, lalo na kung merong additional pang findings aside dun sa posisyon or sa kanang posisyon ng iyong puso. Eto naman, Doc, magagamot daw ba yung Hepa B at delikado raw ho ba ito? Ang tanong mula naman kay Vian Cristobal. Okay. Vian, depende kung nasa na ba yung estado ng iyong hepatitis B, no? So kasi merong acute or chronic hepatitis B. Acute, maraming mga pasyente din na after magkaroon sila ng hepatitis B ay gumagaling naman ng kusa at nagde-develop ng antibody laban doon sa virus ng hepatitis B. Pero kung ikaw ay merong chronic hepatitis B, maraming gamot na antiviral na binibigay ang mga doktor, medyo may kamahalan lang, para masuppress ang patuloy na pagdami nitong hepatitis B virus. Kasi kung dadami yan at ito magdudulot, Connie, ng pamamaga ng ating atay, ito magdudulot kung bakit magkakaroon ng chronic liver failure ito ang isang pasyente. So normally, minomonitor talaga yan, yung mga liver function test, mga blood test para ma-assess kung nagkakaroon na ba ng problema sa trabaho ng iyong atay o kaya medyo may kamahalan din yung test na kung saan sinusukat, Connie, kung dumadami ba yung bilang ng hepatitis B virus. Minsan naman, lalo na kung wala ka pang hepatitis A, indicated din na ikaw ay magpapakuna para sa hepatitis A para hindi magkaroon ng co-infection itong chronic hepatitis B mo. Kasi lalo makakompromiso ang iyong atay at ang trabaho nito kung dalawa ng virus ang tatama dito. Salamat again sa'yo, Doc, ha?